Nais mo bang ibahagi ang iyong kwento ng kababalaghan? Kung meron kang sariling karanasan, mag-send lamang ng PM sa ating channel. At baka ang susunod na kwentong maririnig dito ay mula sa iyo. Simulan na natin. Dear Boss Roski, ako nga pala si Ernesto. Ang kwentong ito ay hindi ko personal na naranasan. Ito ay kwento ng aking ama at ng iba pang matatanda sa aming bayan sa Quezon. Noong kabataan nila, may isang alamat na matagal nang ikinukwento sa mga magsasaka tungkol sa isang bakang nagliliyab. Hindi ito ordinaryong apoy. Hindi ito nasusunog. Hindi rin ito nagiiwan ng usok. Parang may kakaibang liwanag lamang na bumabalot sa buong katawan nito. At ayon sa mga matatanda, kapag nakita mo ito, huwag mo raw hahabulin dahil hindi ito ordinaryong baka. Sa loob ng maraming taon, may mga nagsasabing nakita nila ito sa iba't ibang bahagi ng bukirin. Palaging sa gabi, palaging mag-isa at palaging nawawala kapag sinusubukang lapitan. Hanggang sa isang gabi, may 3 magsasakang sabay-sabay na nakakita rito. Dahil sa takot at pagtataka, ipinatawag nila si Nestor. Noon ay hindi pa siya ganoon katanda, ngunit kilala na siya sa mga kalapitbayan bilang isang espiritista. Pagdating ni Nestor sa bukid, tahimik lamang siya. Pinakinggan niya ang mga kwento, tiningnan ang lugar, at nang makita niya sa malayo ang nagliliyab na baka, wala siyang sinabi. Umupo lamang siya sa damuhan, nagsindi ng kandila, at nagsimulang mag-orasyon. Lumipas ang ilang minuto, walang nagsalita, walang gumalaw. Tanging hangin lamang ang maririnig. Pagkatapos ay biglang tumigil si Nestor. Namumutla siya, parang pagod. Parang may nakita siyang hindi nakita ng iba. Dahan-dahan siyang tumayo at iisa lamang ang sinabi niya. Maghanap kayo ng lubid. Nagkatinginan ng mga tao. Hindi nila maintindihan ngunit sumunod sila. Nang maibigay ang lubid, muli niyang tiningnan ang nilalang sa malayo. Pagkatapos ay sinabi, kapag lumapit ito na itali ninyo, mas lalo silang nagtaka. Ngunit wala ni isa ang nangahas magtanong. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting lumapit ang bakang apoy. Hindi ito agresibo, hindi ito mukhang galit. Parang may hinahanap, parang may gustong ipakita. Nang makalapit ito ng sapat, mabilis na itinapon ng isa sa mga magsasaka ang lubid at sa hindi maipaliwanag na paraan, natali nila ang nilalang. Doon nagsimula ang pinakakakaiba. Unti-unting lumubog ang baka sa lupa. Hindi ito nagpumiglas, hindi ito tumakbo. Parang kusa itong bumababa, parang may humihila rito mula sa ilalim ng bukid hanggang sa tuluyan itong mawala. Ngunit nanatili ang lubid, nakabaon sa lupa. Kinabukasan bumalik ang mga tao kasama si Nestor at sinimulan nilang hukayin ang lugar. Habang lumalalim ang hukay, lalo silang namamangha dahil sa dulo ng lubid, hindi baka ang kanilang natagpuan, kundi mga lumang barya, mga lumang alahas at iba pang bagay na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Nagkagulo ang mga tao, may gustong maghati-hati, may gustong mag-angkin, may gustong itago. Ngunit bago umalis si Nestor, may nagtanong sa kanya, paano mo nalaman? Tahimik siya ng ilang sandali. Pagkatapos ay sumagot, hindi siya nagsasalita gaya natin, pero naintindihan ko. Hindi na siya nagpaliwanag at umalis na lamang. Ayon sa aking ama, nagkaroon mahabang usapan ang mga matatanda kung ano ang gagawin sa natagpuang kayamanan. Sa huli, nagkaisa silang gamitin ito para sa buong bayan. Hindi ko alam kung gaano karami ang natagpuan nila. Ngunit ayon sa mga kwento, iyon ang naging simula ng pagpapatayo ng isang maliit na kapilya malapit sa dating mga bukirin. At doon nagtatapos ang kwento ng bakang apoy. O iyon ang akala ng mga tao noon. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento, Boss Roski, Ernesto. Kung mayroon ka ring karanasang nais ibahagi, mag-send lamang ng PM sa ating channel. At para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.